sobrang hassle pag tinanggal yung carousel para sa akin. Sobrang inconvenient for me as a commuter. Pag nawala, hahanap kami ng mga alternate na sasakyan, especially jeep and yung mga angkas. Siguro gawan na lang nila ng magandang sistema. Inilagay na sa EDSA para sa mas maayos na biyahe ng mga pasahero, bakit tatanggalin pa? Yan ang tanong ng mga commuter na laging sumasakay sa EDSA carousel kasunod ng panukalang alisin na ito. Sa press briefing sa Malacanang kanina, sinabi ni Metropolitan Manila Development Authority o MMDA Chairman Attorney Don Artes na isa sa mga suwestyon para mapaluwag ang traffic sa EDSA ay alisin ang EDSA busway. Kasama ito sa mga mungkahi na pinag-aaralan na napag-usapan sa pagpupulong kahapon sa Malacanang ukol sa Comprehensive Traffic Management Plan na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Chairman Artes, kapag inalis ang EDSA busway, mabubuksan sa mga private vehicle ang dagdag na isang linya sa kalsada. Kung titignan din anya, parehas lang ang ruta ng busway at MRT3. Repetitive siya, same line. In fact, mas inconvenient pa nga ang bus dahil hindi lahat po ng station ng MRT ay may stasyon ng bus. So kung magagawa po yan, mapi-free up po yung isang lane. Gayunman, wala pa anyang tiyak na panahon kung kailan ito tatanggalin at nananatili lamang suwestyon. Isaan niya sa konsiderasyon para matanggal ang EDSA busway ay kapag napataas ang carrying capacity ng MRT3 at naging maayos ang iba pang mode of public transportation. Kung maka-accommodate naman sa taas, sa tren yung mga pasahero, we don't see the need na magkaroon pa ng bus. Kasi exactly the same route nga siya. In fact, mas bentahe pa nga ang train dahil mas marami siyang stops kaysa sa bus carousel. Ngunit para sa mga commuter, inconvenient ito lalo't hindi naman parehas ng mga istasyon ang MRT3 at EDSA carousel. Hindi rin nila 24 hours ang operasyon ng MRT3. Pag walang carousel is sasakay pa ako ng another jeep, sasakay ako Muñoz pa SM North, ganon. Kasi walang diretso pa SM North to Monumento to SM North. Pag jeep. Yung carousel, dire-diretso na hanggang Sentries. Since Sentries ako nagtatrabaho. Kasi yung sa bus, 24 hours siya. Kahit madilim, may mga security. And unlike sa MRT, may working hours lang siya. Walang madaling araw. So, hindi talaga. Ito yung common station na magdudugtong sa MRT at sa LRT na hanggang ngayon ay ginagawa pa rin. Dahil hindi pa yan tapos, kapag inalis ang EDSA carousel, kakailanganing maglakad ng mga pasahero mula doon sa North Station ng MRT3 para makalipat ng ibang masasakyan. Kumpara sa EDSA busway, diretso lang yung kanilang biyahe hanggang makarating sa monumento sa Caloocan City. Ang nangyayari daw po ngayon, pag umalis ka ng isang train station, lalabas ka pa ng station, bababa ka, then papanik ka uli sa kabila. So, piniplano na po ng DOTR na ipag-interconnect po itong mga ito. Ngayong 2025, isa sa mga nakalatag na plano ng Department of Transportation o DOTR ang maisapribado ang EDSA busway at gumugulong na ang proseso para buksan ito sa mga interesadong kumpanya. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.